At babalikan po natin ang ating diskusyon. Kapapasok lang pong balita, inilabas na po ang mga baril sa bahay ng mga Revilla sa Cavite. At para nga sa update, may report si Ian Cruz. Ian. Yes, Vicky, sa mga sandaling ito nga ay nandito tayo sa isang kalsada. Dito yan, Vicky, sa may Justinville. Pero Vicky, itong lugar na ito ay nasa likod lamang halos ng compound ng mga Revilla. Ito nga sa Bacoor, Cavite. At sa mga sandaling ito, Vicky, ay inilalabas na nga ng mga pulis itong mga armas mula sa 5 sasakyan ng mga ahente umano ng NBI. At Vicky, kasama ko ngayon si Provincial Prosecutor Manny Velasco ng Cavite para malaman natin kung bakit nagkaroon ng search kahit wala pang search warrant. Sir, may nagsisearch na tayo pero wala namang search warrant. Ano ba yung provision ng batas? Ang provision dyan, pag may plain view, hindi kailangan ng search warrant. Pag behikulo. Pangalawa, kay behikulo, kay bahay, kung pumayag yung may-ari ng sasakyan na i-search, pwede rin yan, miski walang plain view. Sa aspetong to, pumayag sila Director Mangutara, sinasabi nila na okay, may papel naman yung baril namin. At pumayag yung 2 confidential agent nila na nahulihan naman ng baril na may papel pero walang COMELEC exemption. Pero sir, may pinapakita sila ngayon na may papel sila na may exemption ng COMELEC, lalo na itong mga baril ng NBI. Yun ang pinaliwanag ni Director Mangutara, yung dala nilang 2 organic firearms ay kasama sa exemption rather, no? Yun ay NBI property. Inadmit din ni Director Mangutara earlier sa inyo na yung 2, hindi niya pinayagan yung CA niya magdala ng mahaba pero nagkamali, nagdala. Inadmit ni Director Mangutara yun. Yun ang may violation, may papel yung mahaba ngunit walang COMELEC exemption. So yan, ulitin ko, pumayag yung may-ari at saka plain view yung baril, kitang-kita dun sa sakyan. Kaya pwede mag-search yung mga kapulisan natin. So, sir, itong mga NBI agents, iimbitahan ba sila? Kasi merong nakitang mga baril sa kanila, mga sasakyan? Actually, yung 6 na isang NBI regular personnel ay kanina pa na-apprehend, madaling araw. Kaya kami nandito sapagkat in-inform kami. Ngayon, merong 5 confidential agents apprehended din. Yung mga mahaba, ulitin ko na sinasabi na 2 mahaba na may papel pero walang COMELEC exemption ay pag-aari ng 2 confidential agents. Sir Manny, all in all, ilan na po yung mga baril na nakukuha mo lagi? Search, ibig sabihin yung talagang plain bilang, 4 na mahaba lang. Yun nga, Armalite at saka AK-47. Kaya kung sinasabing visual search, wala pa yung talagang, hindi talagang nag-search sa loob-looban. Pwede ba natin maipakita, sir, yung isa sa mga baril? Saan yung may guantes? Ito pong isa po na dyan. Medyo high-powered po yan, sir. Napakalalaki po ng mga mahahaba po itong mga baril na yan. Yan, sir. Mayroon po bang exemption yan, yung AK-47 na yan, sir? Ito ba yung may exemption? Wala. Ito yung AK-47 for verification actually. Actually, yun nga, lahat i-verify yan. May pinakitang papeles ang NBI. I-verify ng kapulisan lahat yan. Sa So sa panig po ninyo, magsa-search pa ba kayo sa loob? Yung PNP ba, magsa-search pa ba sa loob ng compound ng Colonel Ernie? Live po tayo sa GMA niya. Ian. Meron po bang isa-search pa sa loob ng bahay po nila, Senador? Yeah, we will pursue with our search warrant kasi yung kagabing nangyari na yung nahuli namin na 6 na allegedly NBI agents, nahati yun, nagtakbuhan yung iba rito. So, we presume na mayroon pa dito sa loob. So talagang kayo, pupursigin nyo pa rin yung pagkuha ng search warrant na yan? Tutuloy pa rin namin yun. Ian? Sir, paano po? Pa yung verification ng may verification po kayo na para malaman kung sino po yung mga may permit? Titingnan natin kasi paano pa natin sa Firearms and Explosives Office ito kung talagang may mga papeles itong mga baril na ito. But just the same, kahit may papel ito, kung wala rin silang exemption, which baka talagang mas malamang wala talaga mga exemption ito. So sige po, salamat po Colonel Ernie. Vicky Igan, sa ngayon patuloy nga itong ginagawang pagsusuri nitong narinig mo ba ako, ng PNP. Sama-sama na rito, Calabarzon Police. Igan, narinig na kita ngayon. Okay, ano yan, Igan? hanggang saan ang pananagutan yan? Dahil nakita yan sa loob mismo ng compound ng mga Revilla. O paano yun? Aabot ba kay Senador yan? Igan, paglilinaw lamang, itong kinaroroonan namin ngayon, isang kalsada ito at hindi ito nasa loob mismo ng pinaka-compound
ng mga rebelya. Oh. Ito'y isang subdivision. Nasa labas ito, nasa kalsada. Kaya nga naging plain view, Igan, nasa kalsada. Kaya na-allowed ng search. Sabi nga sa atin ni Fiscal Velasco, Igan. Hindi, Kaya nakalagay sa na-allow yung atin, search. ayan, Dahil oh. nga nasa kalsada ito, nakikita naman, nadadaanan lamang naman nila. Nakikita nila may mahabang baril sa loob. So yun yung naging basihan Hindi, ang na nakalagay legal sa para nga report. ma-search ito. At isa pa nga dyan, Igan, pumayag ang... Sinasabi, Yes, Igan. saan ba galing na doon daw nagmula sa sakyan ni Senator Revilla, tama ba? Kasi yun ang report, Igan, no? ang unang report talaga na ibinato rin natin, yung mga sasakyan ay sasakyan ito ng mga taga-NBI. Yung mga taga-NBI ay hininga ng tulong ni Senator Revilla dahil nga sinasabi niya na wala daw siyang tiwala sa PNP para nga dun sa paghuli ng mga vote buying at iba pang aktibidad. Yung NBI naman, nakipag-coordinate daw sila doon. Kaya dumating dito kagabi, Igan, yung mga NBI agents. At dito nga sila nagparada Okay. doon sa, Kaninang dito madaling nga sa isang araw- kalsada na nasa likod lamang ng compound. Kanina madaling araw, sinabi mo sa amin na hindi agad mapakita ni Senator Revilla yung communication with NBI Cavite. Binaipakita na bang request dun sa paghingi ng tulong sa NBI Special Agent, sa Ian? Igan, binanggit ni Fiscal Velasco, gayon din nung kanilang ng NBI director na talaga daw mayroong coordination nang hingi daw talaga ng coordination sa kanila. May sulat daw sa kanila ang abogado, isa sa mga abogado nitong si Senator Revilla. Kaya naman lihitimo daw to. Alam daw ng COMELEC ito yung sinasabi sa atin nung direktor ng NBI dito sa Cavite na si Ginoong Onus Mangutara, Igan. So kaya Igan, nandito rin nga si Ginoong Onus Mangutara, kaya naman siya na rin mismo, Igan, ang nag-allow sa mga pulis at na ma-search na nga ito once and for all. Sinasabi naman niya na wala namang illegal dito nga sa mga baril na nandito sa loob ng mga sasakyan, ng mga agents nila dahil ito naman daw ay pag-aari mismo ng NBI, Igan. Okay, pero tutuloy pa rin nila Prosecutor Velasco ang kaso. Well, Igan, depende pa raw yan sa magiging findings okay. nitong PNP. Kasi kung talagang, Igan, lalabas na itong mga high-powered firearms na ito ay mayroong kakulang dokumento, mayroon siyang kakulang exemption sa gun ban, dahil nga ito yung pag-aari ng NBI, maaaring wala maging kaso ron. Pero, Igan, may nauna na nga akong na-report sa inyo na may na-arresto na na-anim. So, mayroon dalawang nakuhanan sa kanila ng mga baril at sinasabi nga sa atin ni Fiscal Manny Velasco na yung dalawang yan ay walang kaukulang papeles, walang kaukulang gun ban exemption, yung dalawang mahabang nakuha kanina madaling araw. So maaring ito ay yung dalawang yan na confidential agent ay makasuhan o mabigyan ng complaint ng paglabag sa gun ban na pinatutupad ng COMELEC sa ngayon, Igan. Okay, maraming salamat. Ian Cruz.